Hoy, Izel. Kanina mo pa pinagmamasdan yung litrato ni Haris. Kung di lang kita kilala, malamang iisipin ko na babaliw ka na dahil dyan sa ngiti mo. Saway ng kaibigan ni Izel na si Jenny, kaya napasimangot na lang siya. Idol ko lang naman siya, Jenny eh. At saka sobrang gwapo niya rin kasi tapos ang galing niya pong umarte. Oh my God, kinikilig talaga ako sa kanya. Aniya habang pinagmamasdan pa rin ang litrato ni Haris Mercadejas. Hay naku, Izel, hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa'yo. Kung nabubuhay lang ang mga magulang mo, paniguradong kukurutin ka nila sa singkit dyan sa inaakto mo. Grabe ka naman, Jenny. Nananahimik na kaya mga magulang ko sa itaas. Huwag mo na silang idamay. Pero, excited na talaga ako makita si Haris. Ha? Bakit? Ano namang gagawin mo, Izel? May fan greet kasi si Haris sa mall bukas. Pupunta ako dun, no? Loka talaga tong babaeng to. Paano ang trabaho mo? Nagpaalam na ako sa manager natin, na absent ako bukas, at nagtrabaho na rin naman ako nung araw ng day off ko. Kaya ayos lang daw, sabi ni manager. Diyos ko, para lang sa meeting na yan, talagang a-absent ka sa trabaho? Saglit niyang nilingon si Jenny at tumangutango. Isa siyang sales lady sa sikat na clothing store. Ngunit bukas, talagang a-absent siya para makita ang lalaking hinahangaan niya. Ang nag-iisang Haris Mercadejas. Matagal niya na itong hinahangaan at halos lahat ng teleserye ng lalaki napanood niya na. Marami rin siyang photo album ng lalaki at halos mapunungan ng litrato ni Haris ang kanyang silid. Kinabukasan, maaga siyang gumayak upang pumunta sa mall. Excited na siya. Dala niya na rin ang magiging regalo niya kay Haris. Matagal niyang pinag-ipunan ng fan greet ni Haris, kaya may budget talaga siya para doon. Nang makarating sa event place, marami na ring tao. At tulad niya, inaabangan din ng mga ito si Haris. 2 oras pa lang naghintay hanggang dumating na ang lalaki. Marami ang sumisigaw, kaya nakisigaw na rin siya. Paniguradong kinabukasan mawawalan siya ng boses sa ginagawa niyang pagsigaw ngayon. Nagsimulang kumanta si Haris, kaya mas lalong lumakas ang mga sigawan. Ang gwapo mo, Haris! Sigaw ng mga ito. I like you, Haris! Akin ka na lang, please! Oh my God, isang ngiti mo lang tunaw na ako, Haris naman eh! Nakikisiksik na rin siya sa mga kababaihang naroon at ilang beses nang natapakan ng kanyang paa, ngunit wala siyang pakialam. Ang importante sa kanya, mapansin siya ni Haris at hindi naman siya nabigo dahil biglang hinawakan ni Haris ang kanyang kamay at inaya siyang umakyat ng stage. Sino ba naman siya para tumanggi? Crush niya na ang humihilas sa kanya, kaya nagpatangay na rin siya. Pigil-pigil ang kanyang tili nang magsimula siyang isayaw ni Haris. Bonus pa, naniyakap siya nito habang sumasayaw silang dalawa. Alam niyang maraming babae ang naiinggit sa kanya ngayon, ngunit wala siyang pakialam. You're beautiful. Rinig niyang bulong ni Haris sa kanyang tenga. Salamat. Ang gwapo mo rin. Alam mo bang crush kita? Matagal na kitang hinahangaan eh. Marami rin akong picture mo sa kwarto ko. First time lang din kita makita ngayon. Tapos sinayaw mo pa ako. Pwede na ako mamatay. Narinig niya ang maliit na pagtawa ni Haris kaya mas lalo siyang kinilig. What's your name? Izel Madrigal. Hanggang sa matapos ang kanta, sumasayaw lang silang dalawa. Hindi pa rin siya makapaniwala na isinasayaw siya ng kanyang crush. Siya na yata ang pinakamasayang babae ngayon. Wala na talagang makakasira sa kanyang mood. Nagsimula nang pumirma si Haris sa kanyang song album. Bukod kasi sa pagiging artista, isa rin siyang singer. Namana niya ang galing niya sa pag-acting sa kanyang inang si Keisha Villamor Mercadejas. Ang dating kumpanya ng daddy niyang si Kate Mercadejas, ipinamana nito sa isang kakambal niyang si Hayden Mercadejas. Sumasakit na ang kanyang kamay sa pagpirma. Nangangalay na rin ang kanyang labi, kakangiti.
Ngunit hindi niya yun ipinakita sa kanyang mga fans. Parte ito ng kanyang trabaho at sanay na rin naman siya. Marami na siyang natatanggap na regalo ngunit may isang babae na nais niyang makita. Ang babaeng isinayaw niya sa stage habang kumakanta. Ewan ba niya? Ngunit sa dinami-raming babae nandun, si Ezel ang nakakuha ng kanyang atensyon. Masyadong maganda ang babae sa kanyang paningin. Hi! Napangiti siya nang makita ang babaeng kanina pa laman ang kanyang isip. Si Ezel. May hawak itong malaking paper bag at mula roon, inilabas nito ang isang medyo kalakihan na teddy bear. Hey! Nakangiti niyang bati sa babae. Gusto ko lang magpasalamat sa pagsayaw mo sa akin kanina at ito yung regalo ko sa'yo. Alam kong hindi mo pa birthday dahil next month pa ang birthday mo. Pero isipin mo na lang na advance gift ko ito sa'yo. Pasensya na ha, kung ito lang yung nakayanan ko. Hindi ko kasi afford na bumili ng mamahaling gamit, tulad ng kwintas at bracelet. Pero, mula sa puso naman tong bigay ko kaya tanggapin mo na. Mahina siyang napatawa sa kadaldalan ng babae bago niya tinanggap ang hawak nitong teddy bear. Naramdaman niya pa ang kamay ng babae nang kunin niya ang teddy bear at feeling niya na kuryente siya sa hawak nito. Maraming salamat sa gift. Ilalagay ko ito sa kwarto ko. Ngumiti siya kay Ezel bago hawakan ang kamay nito. Ayaw niya pa sanang pakawalan ng kamay ng babae dahil gusto niya pang maramdaman ng malambot nitong kamay. Ngunit, marami na ang nagrereklamo sa likod nito. Kaya binitawan niya na ang kamay ni Ezel. Tumagal din ng halos 3 oras ang fan greet niya. At nang matapos, agad siyang dumiretso sa kanilang bahay. Kahit na matatanda na silang sextuplets, sa bahay pa rin sila ng kanilang mga magulang tumutuloy. May sari-sarili na rin silang condo unit, ngunit ayaw pa nilang iwan ang kanilang mga magulang. Saka na lang siya bubukod kapag nagkaroon na siya ng sariling pamilya. Hey people! Masaya niyang bati na makauwi siya. Nasa sala ang kanyang buong pamilya at nanonood ng TV. Nagpatayo ng isang studio ang kanyang mommy Keisha at may share pa rin naman ang daddy Cade niya sa kumpanya nito noon. Kahit ipinamana na ito kay Hayden. How was your fan greet, Kuya Harris? Tanong na nag-iisa nilang kapatid na babae na si Hershey. Hindi na nasundan si Hershey dahil natatakot ang kanyang mga magulang na baka sextuplets o higit pa ang sunod nilang maging anak. Ayos lang, Hersh. Pangiti-ngiti niyang saad at tumabi ng upo kay Hershey bago ito inakbayan. Ngayon lang kita nakita nakangiti pagkatapos ng fan greet ah. Why bro? May maganda bang nangyari kanina? Tanong ni Hayden. Oo nga no, ibang klase ang ngiti ni Harris. Sabat naman ni Harvey. Wala, chismoso niyo talaga. Baka may nagugustuhan na ito si Harris. Wika ni Hansen. Talaga ba anak? May nagugustuhan ka na? Pwede mo pa ipakilala sa amin? Nililigawan mo na ba? Sunod-sunod na tanong ng kanyang mommy Keisha. Mommy naman, pati ba naman ikaw makikisali sa pagiging chismoso nila? Curious lang naman ako anak. Naku, talagang ang binata na ang mga anak ko. Saad pa ni Keisha. Napailing na lang siya at kinamot ang kanyang batok. Wala talaga siyang takas sa kanyang pamilya. Wala siyang kayang itago at lahat nalalaman din kaagad. Ako po, pwede na po ako mag-boyfriend? Biglang tanong ni Hershey na nasa kanyang tabi. No! Sabay-sabay nilang sagot. Pati ang kanyang daddy Cade na nasa tabi ng kanyang mommy Keisha na patingin kay Hershey. 23 years old pa lang kasi silang sextuplets at 80 naman si Hershey. Bawal pa itong ligawan at natatandaan niya pa nung bata siya na bawal mag-boyfriend si Hershey hanggang hindi pa ito 30 years old. Biro lang naman yon pero kailangan nilang ingatan ang kanilang kapatid. Subukan mo mag-boyfriend. Hindi kita susunduin sa school nyo. Saad ni Harden. Di sa driver na lang ako magpapasundo. Pangangatwiran ni Hershey. Tumigil ka nga dyan, Hershey. Bawal ka pa mag-boyfriend bata ka pa. Saway naman ni Haru. Tama.
Sa amin muna haharap yung manliligaw mo. Dapat kilatisin muna namin siya at baka saktan ka ng lalaking yun. Di naman pwedeng pumayag na lang kami agad, no? Nang hindi namin nakikilala ang lalaking yun. Saad naman ni Hayden. Tumangu-tango siya at nilingon si Hershey na nakasimangot sa kanyang tabi. Ngumiti siya at pinisilampis ni Hershey. Kahit naman siya, ayaw niya pa rin magka-boyfriend ng kanyang kapatid. Bata pa ito at silang 7 ang kikilatis sa manliligaw ni Hershey. Habang nasa sala, nagkwentuhan lang silang pamilya. Ngunit, patuloy pa rin na sumasagi sa kanyang isip si Izel. Hanggang ngayon, hindi pa rin makalimutan ng lalaki ang itsura ni Izel at kung gaano kalambot ang kamay nito. Sana lang, makita niya ulit ang dalaga at makilala pa ito lalo. Samantala, hanggang ngayon hindi pa rin makamove on si Izel sa nangyaring fan greet. Hindi pa nga siya naghuhugas ng kamay dahil nidadama niya pa ang hawak ni Haris. Hoy, ano na naman yung iningiti-ngiti mo dyan? Tuluyan ka na ba talagang nabaliw? Tatawag na ba ako sa mental? Ipapadala na ba kita sa mental, ha? Saad ni Jenny. Pagkatapos kasi ng fan meet, dumiretso siya sa apartment ng kaibigan. Ayaw niya munang umuwi dahil nalulungkot siya sa sariling apartment. Wala naman kasi siyang kasama doon, kaya mas mabuting narito na lang muna siya kay Jenny. Jenny! Oh my God! Diyos ko, ano ba nangyayari sa'yo, babae ka? Baliw ka na ba talaga? Sinayaw niya lang ako, Jenny. Grabe, out of all many people doon sa mall, ako yung sinayaw niya? Ha? Isinayaw? Nino? Sino pa ba? Di si Haris. Siguro crush niya ako, no, kaya niya ako sinayaw. Grabe ka na rin talaga, Izel. Ibang klase na rin yung pagiging dilulo mo. Totoo kaya sinasabi ko, Jenny. Talagang isinayaw nga ako kanina ni Haris habang kumakanta siya. Oo na. Laro na tayo sa isinayaw kanya, pero crush? Ikaw? Magiging crush ni Haris? Izel, alam ko maganda ka, pero malabo naman yata yung sinasabi mo. Puro model kaya ang nalilink dun. Grabe ka naman, Jenny. Hindi naman masamang mangarap, di ba? At saka, wala namang official statement si Haris sa mga model na nalilink sa kanya. Kaya hindi ako naniniwala na may karelasyon siya ngayon at may pag-asa pa ako sa kanya. Ewan ko sa'yo, Izel. Ibang level na yung imagination mo. Hindi niya pinansin ang kaibigan at pinagmasdan niya lang ang sariling kamay. Walang makakasira ng mood niya ngayon. Nang gumabi na, umuwi na rin kaagad siya at lumipas ang araw, hindi niya na muling nakita si Haris. Ayon sa bagong balita, may bagong project daw si Haris at syempre alam niya na yon. Palagi ba naman siya nakasubaybay sa social media accounts ni Haris? At ngayon nga, pinapanood niya ang bagong teleserye nito. Napapanguso na lang siya sa tuwing may kahalikan si Haris. Trabaho naman kasi talaga yun ng lalaki. Kaya normal lang na makipaghalikan ito sa iba't ibang babae. Oh, nakanguso ka ngayon ah. May nangyari ba? Pinanood ko kasi yung bagong teleserye ni Haris. Unang episode pa lang may kahalikan na kaagad siyang babae. Normal lang yan sa mga artista ngayon, Izel. Muli siyang napanguso at tinago na ang cellphone. Talagang nasasaktan siya sa tuwing may kahalikan na ibang babae si Haris. Wala naman siyang karapatan dahil fan lang siya. Pero nasasaktan talaga ang damdamin niya. Minsan nga tinatawanan na lang siya ni Jenny. Hoy Izel, tignan mo ako sino yung nasa entrance ng shop natin. Kinamot niya ang kanyang noo at naiinis na nilingon ng entrance. Ngunit agad siyang napatayo nang makita doon si Haris. May kasama itong 2 bodyguard at nakadisguise pa. Ngunit kahit ano pa suot nito, kilalang-kilala niya ang katawan ng lalaki. Ngumiti siya at iniwan si Jenny. Bago nilapitan si Haris, inipit niya ang kanyang buhok sa kanyang tenga. Hi, anong ginagawa mo dito? Hinahanap ka. Sagot ng lalaki at tinanggal ang shades nito. Hinahanap mo ako? Bakit? Wala naman ako ninakaw sa'yo, di ba? You're wrong, darling.
Ninakaw mo kaya ang puso ko? Nakangising sagot ni Haris. Pigil-pigil ang kanyang pagtili sa sinabi ng lalaki. Feeling niya, kakapusin siya ng hininga. Dahil sa sinabi ng lalaki, masyado na talaga siya nitong pinapakilig. Sir, ano ba? Ikaw naman talaga? Tumawa si Haris sa kanyang sinabi at lumingon sa paligid hanggang sa hawakan nito ang isang pink dress. This one is beautiful. Kukunin ko to. Para kanino, sir? For Hershey. Natahimik siya sa sinabi ni Haris. Hindi niya kilala kung sino si Hershey. Ngunit ramdam niya na mahalaga si Hershey para kay Haris. Tahimik niya lang kinuha ang dress at muling sumunod sa lalaki. Marami itong kinuha na dress at ang iba polo shirt. Halos maubos na nga ang kanilang paninda dahil sa pinagkukuha ng lalaki. At nang nasa counter na, halos ilang beses niyang inirapan si Hana dahil ito ang nakatoka roon. May pagkamalandi kasi si Hana. Pansin niya na kinikilig din si Hana sa presensya ni Haris. Are you free tomorrow? Biglang tanong ng lalaki at nilingon siya. Oo, bakit? Sunday kinabukasan kaya day off niya. Pwede ba tayo lumabas bukas? Feeling niya, namula ng sobra ang kanyang pisngi dahil sa naging tanong ni Haris. Ilang beses siyang tumango at kulang na lang maputol ang kanyang leeg sa kakatango. Si Haris nang nag-aya sa kanyang lumabas. Kaya sino siya para tumanggi? Oo. Good. Let's have a day tomorrow. Susunduin na lang kita sa apartment mo. Ayos na ba sa'yo? Oo naman. I'll see you tomorrow, Izel. Nang nakaalis si Haris, doon lang siya umirit ng sobra. Parang nananaginip siya, ngunit 2 beses niyang sinampal ang sarili at doon niya napagtanto na hindi siya nananaginip. Totoong inaya siya ni Haris na lumabas. At hindi niya inaakala na ang simpleng paglabas nilang dalawa ni Haris, masusundan pa ng maraming beses. Aaminin niyang, tuluyan na nga siyang nahulog dito. Ngunit hindi niya alam kung may nararamdaman din ba ito sa kanya. Sweet lang si Haris sa kanya, ngunit wala itong inaamin. Hey, what's wrong? Tanong nito. Nasa isang medyo lawa sila ngayon. At lumabas naman sila ng lalaki. Kada day off niya talagang lumalabas sila ni Haris. Yun nga lang, hindi sa mataong lugar. At naiintindihan niya naman kung bakit. Wala naman. Iniisip ko lang na kung hindi ba ako pumunta sa fan greet mo, makakasama kaya kita ng ganito ngayon? Sinasabihan pa ako ni Jenny na masyado raw akong dilulu. Natatakot din ako sa sasabihin ng iba. Baka sabihin nila ginayuma lang kita. Huwag mo nang pansinin ang sinabi sa'yo ni Jenny. Ang importante ngayon ikaw at ako. Talaga? Oo naman. Mag-enjoy na lang muna tayo ngayon sa kung ano meron tayo. Hayaan mo na ang iniisip ng iba. Hindi naman sila magdedesisyon para sa atin. Lumipas sa mga araw, patuloy lang sila sa paglabas. Hanggang sa isang gabi, niyaya siya ni Haris sa bar. Agad din naman siyang pumayag. Huwag kang uminom ng marami. Agad na bulong sa kanya ni Haris. Ito naman, kapapasok pa lang natin dito sa bar, ganyan ka agad ang sinabi mo sa akin. Nandito nga tayo para mag-enjoy tas pagbabawalan mo ako uminom. Darling, mabuti na ngayon pa lang sabihin ko na agad. Ang dapat mong malaman. Napatawan na lang siya at tumango. Hinawakan ni Haris ang kanyang bewang at dumiretso sila sa isang table na may 5 lalaki. Ganon na lang ang paglaki ng kanyang mata na masilayan ng 5. Kamukha ni Haris ang mga ito. Ngunit, kaibahan lang sa paraan ng pananamit at hairstyle. Hey guys, this is Izel. And darling, they are my twins. Sextuplets kaming lahat. Hindi siya makapaniwala na ngayon niya makikilala ang iba pang kakambal ni Haris. Oo nga, at alam niyang may mga kakambal ito. Ngunit hindi niya inakala na ngayon niya makikilala ang mga ito. Hindi naman kasi mahilig sa social media ang ibang kambal ni Haris. Kaya wala siyang idea kung paternal or fraternal twins silang lahat.
Oh, narito na pala yung babaeng kinababaliwan ng kapatid natin. Ako nga pala si Hayden Mercadejas. Ang ganda niya, Haris. Magaling kang pumili. By the way, I'm Harvey Mercadejas. Sa susunod, kay mami at daddy mo naman siya ipakilala ha. Ako naman si Haru Mercadejas. Naka-jackpot! I'm Harden Mercadejas at your service. I like her for you, Haris. And miss, by the way, I'm Hansen Mercadejas. Isa-isa niyang kinamayan ang mga kakambal ni Haris bago sila naupo sa bakanting upuan. Nagkwentuhan silang lahat at hindi niya inakala na napakarami na pala niyang nainom. Nahihilo na siya. Gusto niya na lang humiga sa kanyang kama. Maging si Haris ay lasing na rin. Haris, umuwi na tayo. Wait lang, darling. Ilang minuto pa silang namalagi sa bar hanggang nagdesisyon na silang umuwi. Mabuti na lang at may sariling driver si Hayden kaya pinahatid sila ng mga ito sa kanyang apartment. Nang makarating sa apartment, agad niyang hinila si Haris sa braso. Hindi niya alam ngunit nagiinit ang kanyang katawan at gusto niyang may mangyari sa kanilang dalawa. Noon niya pa nga binabalak na may mangyari sa kanilang dalawa ni Haris, ngunit natatakot siya at naduduwag. Hinalikan niya sa labi si Haris na makapasok sila sa kanyang kwarto. Ngunit, pinipigilan ni Haris ang kanyang halik, kaya napapasimangot na lang siya. Darling, are you sure about this? Nag-aalalang tanong ng lalaki. Yes, I am. Wala nang nagawa si Haris nang muli niya itong halikan. At nang gabing yun, tuluyan niya nang isinuko ang sarili sa lalaki. Akala niya, doon na magtatapos ang pagkikita nilang dalawa ni Haris. Ngunit hindi, dahil mas lalo siyang naging malapit dito. Hindi niya nga alam kung ano nga ba silang dalawa o kung may relasyon ba sila. Ngunit ang mahalaga sa kanya, masaya siya sa piling ng lalaki. Nitong mga nakaraang araw, nakakaramdam siya ng pagbabago ng kanyang sarili. Palagi siyang nagsusuka sa umaga at gusto niyang palaging natutulog. Ngunit dahil may trabaho, palagi siyang bugnutin dahil kulang ang kanyang tulog. Kung ano-ano rin ang kanyang kinakain at halos mapuno na nga ng pagkain ng kanyang ref na hindi niya naman ginagawa noon. May hinala na siya kung anong nararamdaman niya. Nakaramdam siya na excitement. Kung sakaling tama nga ang kanyang hinala, agad niyang sasabihin yon kay Haris. Hindi niya alam kung anong magiging reaksyon ni Haris. Ngunit sana lang, panagutan siya ng lalaki. Kaya ngayong araw, balak niyang pumunta sa OB/GYN upang magpa-check up. Sa kabilang banda, maging si Haris, masaya sa kung anong meron silang dalawa ni Izel. Mahal niya ang babae. Ngunit natutorpe siyang umamin. Binabalak niya na ring ligawan si Izel. Ngunit sa tuwing malapit sa kanya ang babae, at nagtatakang umamin, talagang naduduwag siya. Hindi niya kasi alam kung paano aaminin sa babae gayong ito ang unang beses na nagkagusto siya sa isang katulad ni Izel. Wala na. Malala na talaga ang isang to. Rinig niyang saad ni Harden. Ano kaya ang tinitignan ni Haris sa kanyang cellphone? At kanina pa nakangiti. Baka naman nababaliw na to. Saad naman ni Harvey. Tatawag na ba ako sa mental, bro? O si daddy muna para malaman nila kung gaano nakabaliw ang panganay nilang anak? Singit naman ni Hansen. Ibang klase mainlove ang isang to. Tignan niyo naman. Nilalagay yung tubig sa baso pero doon pa rin sa bottled water umiinom. Saad ni Haru. Ayoko na ma-inlove. Kung ganyan din lang magiging itsura ko. Wika ni Hayden. Kung ano-anong sinasabi ng kanyang mga kakambal, ngunit wala siyang pakialam dahil nakatitig siya sa litrato ni Izel na nasa kanyang cellphone. Ilang segundo pa niya itong tinitigan hanggang sa nilingon niya ang kanyang kakambal na nakatitig sa kanya. Nakakunot din ang noon nito na para bang nandidiri sa kanya. Hey, ba't ba ganyan ang tingin niyo sa akin? Para naman ako may nagawang kasalanan. Natatawa niyang saad. Wala ka nagawang kasalanan.
Pero para kang baliw dyan kung makangiti ka. Ayos ka lang ba, Haris? Tanong ni Haru. Of course I am. Masama na bang ngumiti? Hindi masamang ngumiti. Pero ang creepy na ng ngiti mo, bro. Sagot ni Hansen. Sumimangot siya at kinamot ang kanyang batok. Kanina pa rin siya nag-iisip kung paano siya aamin kay Izel. Ngunit wala talaga siyang maisip. Guys, paano ba umamin sa isang babae? Wait. Hanggang ngayon ba hindi pa rin alam ni Izel na gusto mo siya? Tanong ni Harvey. Magtatanong ba ako kung nakaamin na ako? Harsh mo naman, bro. Di ka sana sagutin ni Izel. Nakasimangot na saad ng kapatid niyang si Harvey. Inirapan niya ito at nilingon ang 4 niyang kakambal. Mag-date kayong dalawa. Bigyan mo ng flowers. Isayaw mo siya at magpaka-sweet ka tapos umamin ka. As simple as that, Haris. Sagot ni Hayden. Di naman kasi ganun kadali ang sinasabi mo, Hayden. Maraming beses na kami nag-date. Kulang na nga lang buong flower shop ang ibigay ko sa kanya eh. What? Nag-date na kayo at binibigyan mo siya ng bulaklak pero wala siyang alam sa nararamdaman niyo? What? Bro, pareho ba kayong baliw? Kahit sinong babae na bibigyan mo ng bulaklak at nakapag-date ka sa kanya, iisipin ka agad na nililigawan mo sila. Pero sabi nga, action speaks louder than words. Hysterical na saad ni Haru. Haru, iba siya okay. Hindi siya basta-basta nadadala sa ganyang bagay. Ewan ko ba? Sa tuwing sinusubukan ko umamin sa kanya, dinadaga ang dibdib ko eh. Hala, baka may sakit ko sa puso. Baka may nakapasok na maliit na daga dyan sa loob ng dibdib mo. Kaya ka dinadaga. Sasabihin ko talaga kay mommy at daddy, pa-check up ka na. Biglang sabat ni Harvey. Kung ikaw kaya pa-check up namin sa isip, Harvey. Tumanda na tayo lahat, ganyan ka pa rin mag-isip. Pambabara ni Harden. Di wow. Napailing na lang siya sa kakulitan ng kanyang mga kakambal. 23 anyos na silang lahat, para pa ring mga bata. Kung minsan nga, nakukurot pa rin sila ng kanilang mommy Keisha dahil sa kakulitan nilang taglay. Mamaya mo na isipin yan, Haris. Puntahan mo na lang muna si Hershey sa ospital. Baka kanina pa yung naghihintay sa ospital. Sabat ni Hansen. Teka, ano nangyari kay Hershey? Ba't nasa ospital siya? Naaksidente ba siya? Alam na ba ni Daddy at Mommy? Ba't nandito pa tayo? Puntahan natin. Sabi ni Harvey at tumayo. Napailing na lang silang lahat sa tinura ni Harvey. Hanggang ngayon, slow pa rin talaga ito. Ewan ko sa'yo, Harvey. Masisiraan na ako ng bait dahil sa'yo. Ani Hansen at tumayo at umalis. Isa-isa na ring tumayo ang iba pa. At umalis kaya silang dalawa na lang ni Harvey ang naiwan. Inakbayan siya ni Harvey na agad naman niyang tinanggal. Baka mahawa pa siya sa pagiging slow nito. Haris, ano ba? Nag-aalala na nga ako kay Hershey tapos hindi niyo pa sasagutin na maayos yung tanong ko. Hey, grade 12 na ang kapatid nating babae. STEM student siya. Di ba't gusto niya maging doktor? Doon siya sa ospital nag-work immersion. Diyan ka na nga. Pagkatapos niyang sabihin yun, agad na rin siyang umalis. Ilang beses pa siyang tinawag ni Harvey, ngunit hindi na siya lumingon. Talagang mababaliw siya kapag si Harvey ang kasama niya. Agad din naman siyang dumiretso sa ospital kung nasaan si Hershey dahil paniguradong naghihintay na roon ang kanyang kapatid. At di nga siya nagkamali dahil talagang nasa tapat na ng ospital si Hershey at nakasimangot pa. Nilapitan niya si Hershey at hinalikan sa noo. Niyakap niya rin ang babae at kinuha ang bag nito. Inakbayan niya rin ito at muling hinalikan sa sentido. Paniguradong nagtatampo na si Hershey dahil ang tagal niyang dumating. Ba't ang tagal mo? Naiinis na tanong ng kanilang kapatid. Sorry baby, huwag ko na magalit sa akin. Ililibre na lang kita na ice cream. Samantala, nasaksihan yung lahat ni Izel. Naramdaman niya na lang ang pagtulo ng kanyang luha. Kagagaling niya lang sa loob ng ospital at doon niya nakumpirma na buntis nga siya sa anak nilang dalawa ni Haris. Ngunit nang lumabas siya, nakita niya si Haris.
Tatawagin niya sana ang lalaki, ngunit lumapit ito sa isang magandang dalaga na nasa labas din ng ospital. Kita niya ang paghalik ni Haris sa noo at sintido ng dalaga. Inakbayan pa ito ni Haris at narinig niya ang usapan ng dalawa. Wala siyang karapatang masaktan dahil wala naman silang relasyon ni Haris. Ngunit sobrang sakit para sa kanya ang nasaksihan. Nagpakita ito ng interes sa kanya, ngunit may iba pala itong babae. Kaya umuwi na lang siyang luhaan. Para siyang patay na naglalakad habang pauwi dahil sa nasaksihan. Gusto niyang tawagan si Haris at kumprontahin. Ngunit naisip niya na baka nagde-date ang dalawa at baka makaistorbo siya. Nang makarating sa apartment, humiga siya sa kanyang kama at doon umiyak. Nakakainis ka, Haris. Akala ko pa naman may nararamdaman ka sa akin dahil sa mga pinapakita mo. Ngunit may ibang babae ka pa pala. Akala ko, espesyal ako sa'yo. Ngunit mas may espesyal pa pala sa akin. Maliban na umasa ako sa'yo. Maliban yung interpretation ko sa mga pinapakita mo sa akin. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. At nang tignan niya yon, mas lalo siyang napaiyak. May nag-send kasi sa kanya ng litrato ni Haris at kasama ang babaeng nakita niya kanina lang. Meron pang iba't ibang litrato ni Haris na may kasamang mga babae. Hindi niya kilala ang mga ito. Muli siyang nakatanggap ng mensahe at tinignan niya yon, kaya mas lalo siyang napaiyak. Huwag ka nang umasa sa taong walang nararamdaman sa'yo. Nakikita mo ba yung mga litrato? Ilan lang yan sa mga karelasyon ni Haris. At kumpara sa babaeng yan, walang-wala ka. Hindi ka magugustuhan ni Haris dahil pinaglalaroan ka lang niya. Kumbaga pampalipas oras. Kaya huwag ka nang umasa sa kanya dahil hindi totoo lahat ng pinapakita niya sa'yo. Huwag kang umasa na magkakagusto ang isang mayamang tulad niya sa isang hampas lupang tulad mo. Sobrang sakit ng nararamdaman niya. Feeling niya rin, hindi niya na kayang harapin pa si Haris. At isa lang ang naiisip niyang solusyon. Gusto niyang mag-move on. Malayo dito. Siguro nga, hindi sila nababagay dalawa. Dahil langit si Haris, lupa lang siya. 5 taon nang lumipas at mag-isang binuhay ni Ezel ang kanyang mga anak. At hindi niya inaakala na 4 ang magiging anak nila ni Haris. Pakiramdam niya nga noon, lalabas lahat ng kanyang organs sa sobrang laki ng kanyang tiyan. Mabuti na lang, kinaya niya ang lahat. Kahit pa mag-isa lang siya. Ginamit niya ang ipon mula sa pagiging sales lady noon at nagpatayo naman siya ng isang maliit na sari-sari store. Nagpakalayo-layo siya sa syudad at piniling manirahan na lang sa isang probinsya. Mama, tingnan mo po. Ang cute! Rinig niyang sigaw ng panganay niyang anak na si Lowell. Mama, napuputol po yung hawak ni Lowell. Tinig naman niya ng pangalawa niyang anak na si Leandro. Nakita po ni Lowell yan sa lupa, Mama. Saad ni Lance. Kadiri naman yan. Sumbong ng bunso niyang anak na si Lorraine. Abala siya sa pagtutupi ng damit ng mga bata. Nang lingunin niya ang kanyang mga anak, doon niya nakita si Lowell na may hawak na 5 bulate at ang iba putol na. Lowell! Anak! Ba't ka may hawak na bulate? Bitawan mo nga yan! Nagmamadali niyang kinuha ang kawawang bulate sa kamay ni Lowell bago tinapon sa labas. Hinugasan niya rin ng malinis sa tubig ang kamay ni Lowell. Talagang sa kanyang mga anak, si Lowell ang pinakamahilig sa hayop. Kahit anong hayop, wala itong pakialam kung uod man yon o bulate o kung ano pa. Ang cute niya kaya, Mama, kaya ako siya kinuha. Naglalaba po kasi si Aling Gina, tapos tinapon niya yung tubig na may sabon sa lupa. Naglabasan po sila. Kawawa sila, Mama. Ang gaslaw nilang kumilos kanina. Tingin ko pa hindi sila marunong lumangoy kaya sila gumagalaw-galaw. Baka malunod sila. Mahabang sumbong ni Lowell. Lowell naman, pwede ka makakuha ng germs sa ginagawa mo eh. Naku, Mama, kung alam mo lang po, yung ahas na maliit nga po biglang dinakma niyan eh. Pinakawalan sa kagubatan. Sumbong ni Leandro. Ano?
Talagang ginawa mo yun, Lowell? Paano kung natuklaw ka nun? Paano kung may kamandag yung ahas na kinuha mo? Maliit lang naman yun, Mama. Pumulupot lang sa braso ko tapos pinakawalan ko na siya. Sagot ni Lowell. Yung bagong inahing manok ni Aling Gina, pinagsasabong niya, Mama. Sumbong naman ni Lance. Akala ko kasi magsasabong sila kasi pareho silang manok eh. Katwiran ni Lowell. Yung bagong anak na aso ni Aling Perla, kinunan niya ng tuta, Mama. Sumbong naman ni Lorraine. Ang cute kasi ng tuta, Mama. Napailing-iling na lang siya sa pangangatwiran ni Lowell. Hindi niya tuloy alam kung veterinarian ang gusto nito. Dahil sa hilig sa mga hayop o maging abogado sa galing nito mga twiran. Lowell, delikado yung ginagawa mo. Paano kung kagatin ka ng hayop na hinahawakan mo? Gusto mo pang dalhin na naman kita sa ospital? Napailing-iling si Lowell sa kanyang sinabi. Noong nakaraang taon kasi, naisugod niya sa ospital si Lowell dahil nakagat ito ng pusa. Alam niyang takot din si Lowell na makagat ng mga hayop na hinahawakan nito. Ngunit sadyang makulit ng kanyang panganay. Sundin mo na lang kasi utos ni Mama, Lowell. Paano kung makagat ka nga ng mga hayop na hinahawakan mo, tapos may rabies pala yung nahawakan mo, gagastos na naman ng pera si Mama. Pangangaral ni Lance. Oo na, sorry na nga diba? Gagalit pa kayo dyan. Nakangusong saad ni Lowell. Sige na, magpalit na kayo ng damit nyo at amoy pawis na naman kayo. Isa-isang umalis sa mga bata sa kanyang harapan at ipinagpatuloy ang pagtitiklop ng mga damit. Pagkatapos niyang magtiklop, agad siyang dumiretso sa maliit nilang sari-sari store. Hoy, Izel, nabalitaan mo na ba? Biglang tanong ni Aling Perla na nasa kanyang harapan. Ang alin po, Aling Perla? Aba, may nakabili na raw ng lupain ng mga Montenegro dyan sa malapit sa atin. Balita ko gagawin daw farm yun. O ano naman kinalaman ko doon, Aling Perla? Ayun nga, Izel, ang gwapo nung nakabili. Bagay na bagay kayo kapag nagkataon. Yun nga lang, may mga anak ka na. Pero malay mo magustuhan ka rin ng lalaking yun dahil maganda ka naman. Si Aling Perla talaga kung ano-ano sinasabi. Alam niya naman nakafocus ako sa mga anak ko eh. Wala po akong pakialam sa mga lalaki. Sayang kasi, yung ganda mo. Kung di mo gagamitin, Izel. Paniguradong hindi magtatagal, tatanungin ka rin ng mga anak mo kung nasa ng kanilang ama. Naku, mabuti ngayon pa lang may maipakilala ka na sa kanila. Kahit di naman talaga nila yun ama. Gusto niyang tapalan ng bibig ni Aling Perla. Alam niya naman na magtatanong ang quadruplets kung nasa ng kanilang ama. At hindi niya rin alam kung paano ipapaalam sa mga ito ang totoong nangyari. Ayaw niya masaktan ng mga bata. Ngunit ano magagawa niya? Ayaw niyang masaktan ng mga bata kapag sinabi niyang may ibang babae ang ama nila. Hayaan niyo na lang po yung mga anak ko, Aling Perla. Ako na lang po magpapaliwanag sa kanila kung bakit wala silang tatay. Bahala ka, Izel. Ikaw na nga itong tinutulungan tas ayaw mo pa. Inirapan niya ang matandang babae at tinalikuran ito. Ayaw niyang maging bastos. Ngunit ayaw niya talagang pinag-uusapan ng tungkol sa ama ng kanyang mga anak. Mama, pwede po ba kaming pumunta sa palayan? Tanong ni Lance. Lance, kabibihis yun at tas gagalan na naman kayo? Saglit lang naman po, Mama eh. Katwiran ni Lance. Ano ba kasing gagawin niyo dun? Maglalaro lang po. Manghuhuli din kami ng kuhol. Sagot ni Lowell. Oh, sige na nga. Basta mag-ingat kayo dun ha. Uuwi rin mamaya. Ingatan yung mabuti si Lorraine. Napahiyaw ang mga bata sa tuwa at isa-isa siyang hinalikan. Napailing na lang siya dahil sa kakulitan ng kanyang mga anak. Masaya namang pumunta ang mga bata sa palayan. Sa kanilang apat, si Lance ang mahilig mag-explore, kaya palagi niya ring sinasama ang kanyang mga kapatid. Alam niya kasing hindi siya papayagan ng kanyang ina kapag siya lang mag-isa ang pupunta sa kung saan-saan. Baka pagalitan tayo ni Mang Tonyo dito.
Saad ng kapatid niyang si Leandro. Ba't naman siya magagalit sa atin? Wala naman tayong ginagawang masama Oo nga. Dapat nga, magpasalamat pa siya sa akin kasi kinukuha ko ang kuhol sa palay niya. Katwiran ni Lowell. Dinamay niyo pa talaga ako dito. Dapat naglalaro ako sa bahay ngayon Saad ng nag-iisa nilang kapatid na babae na si Lorraine. Puro Barbie na lang nilalaro mo dun. Tapos pupunta ka na naman sa bahay ni Sheena. Para Para makita mo si Daniel. Di pwede, Lorraine. Diligawan ka lang ni Daniel dun. Pagbabawal ni Lowell. Ang OA mo talaga, Kuya Lowell. At saka natural lang naman na may Barbie doll ako Kasi yun ang laruan ko kasi babae ako. Alangan naman laruin ko toys nyo, ipanlalaki yun. Magkaibigan lang din kami ni Daniel. At anong ligaw-ligaw ang sinasabi mo dyan? Ang bata ko pa para magpaligaw. Katwiran ni Lorraine. Final na ang desisyon namin, Lorraine. Sasama ka sa amin kahit saan kami pumunta para hindi ka maligawan ng kung sino. Napakamot na lang si Lorraine sa kanyang noo bago sila sinundan. Meron kasing maliit na kubo malapit sa palayan ni Mang Tonyo, kaya doon sila tumatambay. Nang makarating sa kubo, agad na tumakbo si Lowell para kumuha ng kuhol. Ewan ba niya sa kuya niyang si Lowell kung bakit ang hilig kumuha ng kuhol sa palayan? Kaya nga madalas itong pagalitan ng kanilang ina. Nasa kubo lang si Lance at Lorraine, at siya naman naglalakad-lakad sa palibot ng palayan. Holy cow! What the hell? Agad siyang napalingon sa lalaking sumigaw sa kanyang likuran. At nang lingunin niya yun, nagulat siya sa itsura nito. Kamukha kasi niya ang lalaki. Sino ka po? Bakit kamukha kita? Ikaw ba papa namin? Lumuhod ang lalaki at hinawakan ang kanyang muka. Ngunit agad niya yung tinabig. Hindi niya naman kilala ang lalaki, kaya dapat lang hindi siya magpahawak dito. Tell me your name, buddy. Nakangiting saad ng lalaki. Lance Madrigal po. What's your mother's name? Bakit ko naman po sasabihin ang pangalan ng mama ko sa'yo? Bakit? Liligawan mo siya? Di pwede kung hindi ikaw ang papa namin. I am not your father, but I know who's your father. Talaga po? Kilala mo papa namin? Pero, Isel Madrigal po ang pangalan ng mama namin. Yeah, in fact, he's one of my twins. Twin? Kambal? Parang ako lang po. May mga kambal din po kami. Really? Opo. Sina Lowell, Leandro at Lorraine. Wow. My name is Hardin. Hardin? As in marami ka pong halaman kasi Hardin ka? Silly. Anak ka nga talaga niya. Just call me Tito Hardin. Gusto mo po bang sumama sa akin? Nado sa kubo yung mga kapatid ko. Sure, why not? Hinawakan siya ni Hardin sa kamay at agad silang dumiretso sa kubo. Naabutan niya ron ang iba pa niyang mga kapatid. Guys, may kasama ako. Kilala niya daw papa natin. Sabay-sabay na lumingon sa kanya ang kanyang mga kapatid. Kumunot ang noo ng mga ito habang nakatingin sa lalaking kasama niya. Sino yan, Lance? Ba't mo siya kasama? Kikidnapin ka ba niyan? Naku, di pwede. Wala tayong pamigay ng ransom money. Saad ni Leandro. Meron ba siyang maraming animal sa bahay? Gusto ko makakita ng tiger kasi sabi nila mabangis daw yung tiger. Kaya gusto kong makakita. Saad ni Lowell. May mga Barbie doll ba sa bahay mo, mister? Pwede ba ako maglaro doon? Tanong naman ni Lorraine. I really can't believe it. Kailangan niya tong malaman. Biglang tumakbo si Hardin palayo sa kanila, kaya nagtataka nila itong tinignan. Sino pa yun, Lance? Baliw pa yun? Ba't bigla na lang tumakbo? Nagtatakang tanong ni Leandro. Di ko rin alam pero sabi niya kilala niya daw papa natin, tas kambal niya pa. At naniwala ka naman sa sinabi niya. Tanong ni Lorraine. Bakit hindi?
Kamukha natin siya kaya hindi malabong kambal niya nga ang papa natin. Hay naku Lance, ang maputi pa umuwi na lang tayo at baka hinihintay na tayo ni Mama. Samantala, abala naman si Harry sa pag-aayos ng mga papeles. Sinamahan niya ang kapatid niya si Hardin sa isang probinsya dahil bibili raw ito na magiging farm. At gusto niya rin namang magpahinga muna dahil pagod na rin naman siya. Palaging puno ang kanyang schedule. Ginagawa niya yun para makalimutan niya si Ezel. Ngunit di niya magawa. 5 taon na lumipas ngunit hanggang ngayon palaisipan pa rin sa kanya kung ba't siya iniwan ito. Haris! Hardin ano ba? Kung makasigaw ka parang nasa ibang bansa ako ah. Nandito lang ako sa harapan mo oh. Bro, kailangan mo malaman to. Ano naman ba yon, Hardin? Sinamahan na nga kita dito. Gusto ko magpahinga, okay? Layuan mo muna ako, Hardin. Please lang. Pero dapat mo talaga itong malaman, Haris eh. May mga anak ka. What? Paano ako magkakaanak? Wala naman akong ginalaw na babae. Patawa ka talaga, no? Haris, kailangan mo talaga makinig sa akin. May mga anak ka nga. Ba't di ka maniwala sa akin? Dahil si Ezel lang naman na nagalaw kong babae. Kaya paano ako magkakaroon ng anak? She's my first and last. Alam niyo yung lahat. Kaya nga Haris, si Ezel, may anak kayong dalawa. Hindi nga isa 4 pa. I saw it with my own 2 eyes. 4 sila, isang babae, 3 lalaki. Kamukha natin sila. Si Lance, tinanong ko siya at ang sabi niya, mama niya raw si Ezel. Sayang lang, di ko sila nakuha ng picture kasi tumakbo ako agad. Are you really sure? Haris, ba't naman ako magbibiro? Fine. Bukas, pupunta tayo dyan sa pinuntahan mo. O kaya mag-iikot tayo para malaman natin kung totoo nga ang sinasabi mo. Kapag totoo ang sinasabi ko, talagang bibigyan mo ako ng 5 million ah. Kahit 10 million pa. Gusto mo ibibigay ko na ngayon eh. Sa kabilang banda abala naman si Ezel. Naghahanda siya ng kanilang hapunan nang biglang isa-isang yumakap sa bewang niya ang kanyang anak. Oh, narito na pala kayo. Kamusta ang gala niyo? Mama, may nakita kami sa palayan kanina. Sabi niya raw, kilala niya daw po papa namin tas kamukha po namin siya. Saad ni Lance. Bigla siyang natigilan sa sinabi ni Lance. Hindi niya alam kung sino ang tinutukoy nito. Ngunit sigurado siyang isa yun sa kakambal ni Haris. Oo nga po, Mama. Bigla nga siyang tumakbo nang makita niyo kami. Sabat naman ni Leandro. Anak, sa susunod, huwag kayong lalapit sa lalaking yun, ha? Paano kung kunin nila kayo sa akin? May iwan ako mag-isa rito, kaya malulungkot ako. Mama, promise po. Hindi niya alam ngunit bigla siyang kinabahan sa sinabi ng mga bata. Hindi pa siya handa na makilala ni Haris sa mga bata. Alam niyang tatanungin siya ng lalaki kung ba't niya ito iniwan at masasaktan lang siya kapag nakita niyang muli si Haris. Oo nga, wala silang relasyon noon. Ngunit masyado itong sweet sa kanya at maalaga rin. Kinabukasan, sinama niya mga bata sa palengke. Wala na kasi silang stock na pagkain kaya kailangan niya na talagang mamili. Sinarado niya na lang din ang kanilang tindahan. Mama, pipili po ba tayo ng fried chicken? Tanong ni Leandro. Mama, bila mo pa ako chicken na maliit, yung may mga kulay? Saad ni Lowell. Lowell, pupunta tayo palengke para bumili pagkain. Oo nga. At saka binila na kita last week ng sisiw, Lowell. Mama, namatay yung sisiw. Paano di mamatay yun? Pinilit mo ba namang kumain at pinainom ng tubig? Ikaw kaya ang ganunin, Lowell? Pambabara ni Lance. Baka kasi gutom at uhaw na siya, kaya pinakain at pinainom ko. Nakasimangot na pangangatwiran nito. Tama na yan, tara na, para maaga tayo makauwi at makapagbukas pa ng tindahan. Hinawakan niya sa kamay si Lorraine at Leandro. Nakakapit naman si Lance at Lowell sa kanyang damit. Una silang pumunta sa meat section at kumuha ng mga karne. Sinunod niya ang isda at gulay. Teka, nasa si Lowell? Inikot niya ang kanyang paningin at hindi niya makita si Lowell. Maging ang mga bata nagkibit-balikat din. Kanina lang po nandito siya sa gilid ko, Mama. Sumbong ni Leandro.
Nasaan na naman ba si Lowell? Baka po pinuntahan yung makulay na sisiw. Sagot ni Lance. Hinila niya ang mga bata at pinuntahan ang lugar ng makukulay na sisiw. Ngunit wala doon si Lowell. Lowell! Lowell, nasan ka na? Nakaramdam siya ng kaba habang iniikot ang paningin, ngunit hindi niya makita si Lowell. Kung saan-saan sila pumunta, ngunit hindi niya talaga makita si Lowell. Mama! Napalingon siya sa sumigaw at doon niya nakita ang batang lalaki. Tumakbo siya at niyakap ito. Nakasunod naman sa kanya ang iba pang mga bata. San ka ba nanggaling? Pinakaba mo akong bata ka. Paano kung hindi kita nakita? San ka ba kasi pumunta? Mama, tignan mo, may sisiw ako. Tumatawang saad ni Lowell at itinaas ang isang maliit na kulungan na may lamang sisiw. Ano? Lowell naman! Halos mamatay na ako sa kaba dahil nawawala ka. At kanino ba galing ang sisiw na hawak mo? Sa kanya po. Nilingon niya ang tinuro ni Lowell at halos panlamigan siya nang makita ang lalaking matagal niya nang hindi nakikita. Si Harris. At nasa likod naman ito, si Harden na nakangiti sa kanya. Harris? Hi darling, did you miss me? Mabilis niyang hinawakan ang kamay ni Lowell at hinila. Hinila niya na rin ang iba pang bata. Izel! Izel, let's talk! Izel, ano? Iiwan mo na naman ako tulad ng ginawa mo nun? Hindi kita iiwan kung di mo ko niloko nun. Izel, alam mo hindi kita niloko. Kwento mo sa pagong. Nagmamadali siyang umalis at muling hinila ang mga bata. Mabilis silang nakauwi ng bahay. Mama, sabi po niya sa akin siya raw po papa namin. Totoo po ba? Tanong ni Lowell. Mama, bawal ka po magsinungaling. Nakangusong saad ni Lorraine. Oo, siya ang papa niyo. Hindi niya kayang magsinungaling sa mga bata. Wala rin naman siya mapapala kung sakaling magsinungaling pa siya. Talaga po, Mama? Kaya po pala ganda ng lahi namin kasi gwapo papa namin eh. Sabi ni Leandro. Di doon ka na sa kanya, Leandro. Bakit maganda naman mama natin ah? Pambabara ni Lance. Wala naman akong sinabi na gusto kong sumama sa kanya. Kay mama lang ako syempre. Gawaan ka talaga, Lance. Pagsusungit ni Leandro. Tama na yan. Sige na magpahinga na kayo at magbubukas pa ako ng tindahan. Tumangutango ang mga bata at pumasok sa kwarto. Siya naman, inayos muna ang mga binili bago niya binuksan ang kanilang tindahan. Ngunit ilang oras lang, may pumaradang itim na kotse sa harap ng kanyang tindahan. At mula sa kotse, lumabas si Harris. Ikaw na naman? Pwede ba, Harris? Iwan mo na lang kami dahil di ka namin kailangan. Izel, may anak tayo. Ano naman kung may anak tayo? Harris, 5 taon na tayo hindi nagkikita at mag-isa kong binuhay ang sarili ko pati ang mga bata. Nakayanan kong buhay ng mga anak ko nang wala ka sa tabi ko kaya umalis ka na. Izel, alam kong galit ka sa akin. Buti alam mo, kaya lumayas ka na. Pwede bang patapusin mo muna ako? Alam kong galit ka sa akin pero kailangan din ako ng mga bata. Kahit ilang beses mo pang sabihin sa akin na kaya mo, alam kong kailangan mo pa rin ako. Kailangan ako ng mga bata kaya please, bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. You cheated on me. Izel, hindi ko alam kung saan mo nakuha yung ideyang niloko kita pero hindi yun totoo. Hindi kita kaya lokohin dahil mahal kita. Natahimik siya sa sinabi ng lalaki. Hindi niya alam kung papaniwalaan niya ba ito. Baka kasi nagsisinungaling lang si Harris sa kanya. O sige, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon, ngunit sa mga bata lang. Di mo na kailangan bumawi sa akin. Magpakaama ka sa mga anak mo. Thank you so much, darling. Pero sisiguraduhin ko na muli ko makukuha ang loob mo. Kung kinakailangan kitang ligawan, gagawin ko. Hindi ko nagawa ang bagay na yun noon. Dahil natakot ako na baka wala ka nararamdaman para sa akin. Dami mong satsat. Bala ka na nga dyan.
Huwag mo iparada yung kotse mo sa harap ng tindahan ko. Dahil baka walang bumili sa akin. Lumipas ang maraming linggo at talagang ang sinuyo ni Haris sa mga bata. Maging siya. Ngunit nagmamatigas siya. Sa kanila na rin nakatira si Haris. Sinubukan niya itong paalisin, ngunit nagalit naman sa kanya ang mga bata. Kaya hinayaan niya na lang ang lalaki sa kanilang bahay. Di ka pa ba uuwi sa inyo? May trabaho ko, di ba? Pinapaalis mo na ba ako, darling? Wala akong pakialam sa trabaho ko. Dahil expired na rin naman ang kontrata ko. Malaya akong gawin ang gusto ko. At mas mahalaga, makasama ko kayo ng mga anak natin kesa sa trabaho ko. Bahala ka sa buhay mo. Nga pala, walang tubig sa CR ah. Mag-igib ka ng tubig. Yes, boss, ma'am. Sumaludo pa sa kanyang lalaki. Kaya napairap siya dito. Aaminin niyang hanggang ngayon, may nararamdaman pa rin siya para sa lalaki. Ngunit sadyang matigas ang kanyang dibdib. Sa ngayon, gusto niya munang makita kung sincere ba talaga si Haris sa mga pinapakita sa kanila. Mama, ba't pa po hinahayaan na mag-igib ng tubig si Papa na nakahubad? Pinagtitinginan tuloy siya ng babae sa labas. Biglang pumasok sa loob ng kusina si Lorraine at nanermon sa kanya. Nasa dibdib pa nito ang maliit na braso at nakataas ang kilay. Anak, trabaho ng papa mo na mag-igib ng tubig, kaya hayaan mo siya. Hindi po pwede, Mama. Ang dami po kayong babaeng nakatingin sa kanya. Di mo po ba pipigilan si Papa, Mama? Napabuntong hininga na lang siya at hinawakan sa kamay si Lorraine. Sabay silang lumabas ng bahay at sa poso, nakita niya si Haris na nag-iigib nga ng tubig, ngunit wala itong pang-itaas na damit. Nakaramdam siya ng inis dahil napapalibutan ito ng mga babae at para bang tuwang-tuwa pa si Haris sa atensyon na nakukuha nito mula sa ibang tao. Inilagay niya ang parehong kamay sa bewang at nilapitan ng lalaki. Kinuha niya ang damit ni Haris na nakalagay sa bintana ng kanyang tindahan at sapilitan itong binihisan. Izel! Sigaw ni Haris. Sige, subukan mong tanggalin tong damit mo. Makikita mo ang hinahanap mo. Hindi na nanlaban pa si Haris at hinayaan na lang siya sa ginagawa niya. Nang matapos bihisan ng lalaki, kita niyang pagngisi nito sa kanya. I knew it. Mahal mo talaga ako, darling. Nagpapakipot ka lang sa akin, oh. Nagsiselos ka ba? Dahil nakikita ng ibang babae ang katawan ko? Don't worry. Sa'yo lang naman to. Kadiri ka talaga, Haris. Bakit naman ako magsiselos? Baka kasi magkasakit ka dahil dyan sa kakahubad mo. Ayaw ko naman malungkot ang mga bata kapag iniwan mo sila. Napangisi si Haris dahil sa kanyang sinabi. Ngunit agad niya itong inirapan. Nagmumukha lang siyang defensive sa kanyang sinabi. Izel, mainit kasi kaya kailangan ko maghubad. Pangangatwiran pa nito. Wala akong pakialam kung mainit pa yan o anuman. Huwag mong huhubarin ang damit mo ah. Pagalit niyang saad, bago nilingon ng mga kababaihan na kanina pa nakatingin sa kanilang dalawa. At kayo naman, wala ba kayong ginagawa sa buhay niyo? Ba't kayo nandito sa poso namin? May sarili naman kayong poso, di ba? Ba't di kayo dun tumambay? Muli niyang nilingon si Haris na bahagyang tumawa dahil sa kanyang sinabi. Bago ito irapan, at bumalik sa kusina upang ipagpatuloy ang pagluluto. Talagang gustong-gusto ibalandra ni Haris ang katawan nito sa labas at naiinis siya doon. Sa kabilang banda natutuwa naman si Haris sa naging reaksyon ni Izel. Nararamdaman niya na may pag-asa pa siya dito, kaya mas lalo niyang pagbubutihin ang panunuyo niya. Ayos na rin naman sila ng mga bata, kaya talagang si Izel na lang ang problema niya. Isa-isa namang umalis sa mga kababaihan sa kanyang paligid. Kaya pinagpatuloy niya ang pag-iigib ng tubig. Papa, ba't po narinig namin ang sigaw ni Mama? Tanong ni Lance na bigla na lang sumulpot sa kanyang tabi. Nasa likod din ni Lance ang iba pa nitong kapatid at nagtatakang tumingin sa kanya. Tumawa lang siya at bahagyang ginulo ang buhok ni Lance. Nagsiselos kasi ang mama mo. Po, ba't naman po siya magsiselos, Papa? Siguro po may ginawa kang kalokohan sa kanya, no? Pangingilatis ni Leandro.
Leandro, wala akong ginawa sa mama niyo. And look, sinuotan niya pa ako ng damit. Ewan ko po sa inyo, Papa. Makapunta na nga lang sa bahay ni Rex. Balita ko, ay bagong anak daw ang kambing nila, kaya gusto ko makita. Saad ni Lowell at umalis. Sumunod naman dito ang iba pa nitong mga kapatid. Hanggang ngayon hindi pa rin siya makapaniwala na meron silang anak ni Ezel. Napabayad tuloy siya ng 10 milyon kay Hardin dahil hindi siya naniwala dito noon. Ngunit masaya naman siya dahil nagbunga ang isang gabing pinagsaluhan nilang dalawa ni Ezel. Pagkatapos niyang mag-igib, binuhat niya ang 2 timba na naglalaman ng tubig at dumiretso ng CR. Malapit lang sa kusina ang CR kaya madadaanan niya ang kusina. At doon nga nagluluto ang babaeng pinakamamahal niya. Kanina pa tumutunog yung cellphone mo, may tumatawag sa'yo. Ba't di mo sinagot? Di ko naman cellphone yan, ba't ko sasagutin? Darling, you are soon to be my wife, kaya may karapatan ka dyan sa gamit ko. Ha? Ano soon to be my wife ang sinasabi mo dyan? Nananaginip ka ng gising. Saad nito, di kaya, dahil sigurado ako magiging asawa naman talaga kita. Napatawa siya nang makita ang pag-irap na ginawa ng babae. Kahit ano pa ipakita ni Ezel sa kanya, patuloy niya pa rin itong minamahal. Kahit nga palagi siya nitong sinisigawan, wala siyang pakialam. Ang gusto niya lang, magkabati silang dalawa ni Ezel. At may idea na rin siya kung anong sinasabi ni Ezel na niloko niya raw ito. Wala naman yung katotohanan. Dahil si Ezel lang ang nag-iisa niyang minahal. Yes, hello. Si Hayden ang tumatawag kaya agad niya itong sinagot. Lumapit din siya sa direksyon ni Ezel at tinignan kung anong niluluto nito. Nakita niyang sinigang na isda, ang kanilang ulam kaya napangiti na lang siya. Nakakasanayan niya ang mamuhay ng simple. Malayong malayo sa buhay niya nung nasa syudad siya. Tinatanong ni Mom at Daddy kung kailan ka uuwi dito sa atin. Nag-aalala na sila sa'yo. Hayden, I can't. May sinusuyo pa ako dito. Lumingon sa kanya si Ezel at pinanliitan siya ng mata kaya natawa lang siya. Niloudspeaker niya ang cellphone at niyakap mula sa likod si Ezel. Ilang beses pa itong pumalag. Ngunit sa huli, hinayaan na rin naman sa ginagawa niya. Sinusuyo? Bro, lagot ka kay Ezel kapag nalaman niyang may iba kang babaeng sinusuyo. Paano kung bumalik siya at malaman ang ginagawa mo? Ramdam niyang natigilan si Ezel sa sinabi ni Hayden. Hayden, isang babae lang naman ang kinabaliwan ko, di ba? At isang babae lang din ang susuyuin ko. Holy cow! Don't tell me nakita mo na si Ezel. I won't tell you then. Congrats, bro. Sa wakas nakita mo na rin siya. Di na kami mamomroblema kapag nilunod mo ang sarili mo sa alak. Nariyan na siya sa tabi mo. Of course. Di ko na ito pakakawalan, no? Bonus pa dahil may mga anak kami. Ikaw na talaga, Haris. Dalhin mo na rito mag-iina mo. Dahil hinahanap ka na rin sa akin ni Mom at Daddy. Si Hardy nakabalik na, tas ikaw hindi pa. Yeah, I will. Pinatay niya na ang tawag at mas sinigpitan ng yakap sa babae. Pinapauwi ka na pala ng magulang mo, ba't di ka pa umuwi? Di ako aalis dito, hanggat di ko kayo kasama. Hindi na umimik si Ezel, at pinagpatuloy na lang ang pagluluto. Nang gumabi na, hindi niya alam ngunit, may paparating pala na bagyo. Nag-alala siya, dahil bakali pa rin ang kanilang bubong. Ang kanyang mag-iina, nasa kwarto habang siya binabantayan ng buong bahay. Tulog na mga bata, Haris. Ang mabuti pa, matulog ka na lang din. Ezel, I can't. Bakali pa rin ang bubong natin. Gusto ko maging ligtas kayo kaya, sige na, magpahinga ka na sa loob, sama mo na ang mga bata matulog. Sabay-sabay silang napalingon nang biglang umingay ang bubong. Mukhang natanggal na ang pako, kaya dali-dali siyang kumuha ng panali at lalabas na sana, ngunit tinawakan na Ezel ang kanyang braso. Saan ka pupunta? Sa labas. Aayusin ko lang yung bubong natin. Baka tuluyan ang liparin. Haris, hindi. Para kung mahulog ka. Hindi, mag-iingat naman ako. Hinalikan niya muna ang noo ni Ezel bago lumabas ng bahay. Kumuha siya ng hagdan at pilit na tinatalian ang bubong na kumakalampag. Nag-aalala naman si Ezel
habang nasa loob ng bahay. Hindi siya mapakali at nag-aalala sa kalagayan ni Haris na ngayon ay nasa kanilang bubong. Malakas ang hagupit ng hangin at bugso ng ulan. Mabuti na nga lang, napatulog niya ang mga bata. Ilang sandali pa, narinig niya ang malakas na kalabog at pagdaing ni Haris, kaya mabilis niyang binuksan ang pinto at doon niya nakita ang malaking sugat sa braso ni Haris. Haris! Pinuntahan niya ito at tinulungang tumayo. Wala siyang pakialam kung nababasa na rin siya ng ulan. Nang maitayo si Haris, pumasok sila sa loob ng bahay. Kumuha siya ng tuyong towel at kumuha rin siya ng first aid kit. Bigla na lang tumulo ang kanyang luha habang pinagmamasdan ang malaking sugat na nasa braso ni Isel. Ano ba kasing nangyari? Ba't nagkaroon ka ng sugat? Hindi ko alam na tatamaan ako ng lumilipad na yero kaya yan. Nagkaroon ako ng sugat at nahulog din ako. Nakakainis ka! Paano kung hindi lang pala yero yung tumama sa'yo, ha? Paano kung nabagok yung ulo mo? Paano kung napahamak ka dahil sa ginawa mo? Isel, ayaw ko naman kayo mapahamak kapag natanggalan ng bubong tong bahay. Mas mabuti na ako na lang, wag kayo. Sa tingin mo ba? Magiging masaya kami kapag nawala ka sa amin, Haris? Haris, mahal kita. Kaya sana naman ingatan mo yung sarili mo. Hindi ko nakakayanin kapag nawala ka eh. Mahal mo ko? Di pa ba halata? Noon pa naman talaga mahal na kita eh. Ikaw lang tumanhid. At di makaramdam ng pagmamahal ko sa'yo. Isel, mahal din kita. Mahal mo ko, pero nagawa mo akong lokohin. Anong klaseng pagmamahal naman yun? Hindi kita niloko. Sinungaling. Nanggaling ako sa ospital nun para magpa-check up. Dahil nararamdaman kong buntis ako at tama ang hinala ko. Ikaw kaagad ang nasa isip ko. Gusto na kitang tawagan para ipaalam sa'yo tungkol sa pagbubuntis ko. Pero nakita kita sa ospital. May sinundo kang babae. Hinalikan mo siya sa noo, tinawag mo pa siyang baby. At nasa bahay na ako, nagpadala sa akin ng litrato kung sino man yun, na may kasama kang iba't ibang babae. Darling, listen to me. Yung babae na sinundo ko sa ospital, kapatid ko. Ano? Her name is Hershey Mercadejas. Ang bunso naming kapatid na babae. Nag-work immersion siya sa ospital. At ako ang inutusan nila magsundo kay Hershey. Paano may papaliwanag sa akin yung mga litrato? That was sent by Jenny. And it was edited. Jenny? Yung kaibigan ko? Yeah. She's lesbian at may gusto siya sa'yo. Nung una hindi rin ako makapaniwala. Pero nagpa-imbestiga ako. Nalaman ko na matagal na siyang may gusto sa'yo at nais niyang maputol ang ugnayan nating dalawa. Kaya pinadala niya sa'yo yung mga litrato. No, hindi yan magagawa sa akin ni Jenny. Magkaibigan kaming dalawa. Mahirap man paniwalaan ngunit yun ang totoo. Siya ang may kagagawan kung ba't nagkahiwalay tayong dalawa. Dahil may gusto siya sa'yo. Doon niya lang naalala ang mga ginagawa sa kanya ni Jenny. Ang pagyakap at paghalik nito sa kanya. Ang pagtataboy nito sa ibang manligaw niya. At hindi siya makapaniwala. Akala ko niloko mo ko eh. Kung alam ko lang, sana hindi ako nagpadalos-dalos sa desisyon ko. Sana hindi tayo nagkahiwalay. Sana nakasama mo ang mga bata. Hush now, darling. Tapos na nangyari. Ang importante, nandito na ako sa tabi mo. Sama-sama na tayo. Natutorpe lang ako noon. Kaya hindi ako makaamin pero handa na ako ngayon. Isel, I know bad timing tong gagawin ko. Dahil bumabagyo. Pero gusto pa rin kitang tanungin. Will you marry me? Wala ka man lang bang sing-sing? Ganyan pa ang kalagayan mo, sa tingin mo ba pakakasalan kita? Oh, come on darling. Hindi mo na ba ako mahal dahil sa ganito ang itsura ko? Dahil ba wala akong sing-sing na maipakita sa'yo? Biro lang. Kahit walang sing-sing, papakasalan pa rin kita, no? Ngumiti siya at naramdaman niya ang paghalik ni Haris sa kanyang labi. Isang linggo pa ang lumipas, bumalik na sila ng syudad. Hindi nga makapaniwala ang magulang ni Haris na may anak na silang dalawa. At masaya siya
dahil tanggap agad sila ng magulang ni Haris pati na rin ang mga kapatid nito. Ilang buwan din nilang pinagplanuhan ng kasal. Makalipas ng 2 taon, naging masaya ang pamumuhay nilang dalawa. Ikinasal sila at ngayon buntis na si Ezel para sa susunod nilang anak. Masaya si Haris dahil sa wakas, tuluyan ang naging kanya si Ezel. Natatandaan niya pa noon kung gaano siya katorpe. Ngunit ngayon, malaya niya nang ipinaparamdam sa asawa ang kanyang pagmamahal. Bro, baka naman matunaw yung asawa mo. Saway ni Hayden. Narito sila sa bahay ng kanyang mga magulang dahil birthday ng mommycation nila. Kaya kumpleto silang lahat ngayon, maging ang pamilya ng iba niyang kambal. Di pa rin kasi ako makapaniwala na kasal na kaming dalawa ngayon ni Ezel. Gusto mo, umpog ko yung ulo mo para maniwala kang kasal na kayong dalawa. Baka gusto mo magaya sa akin na nawala ng alaala kaya hindi alam na meron palang pamilya. Pambabara ni Harvey. Huwag mo ako itulad sa iyo, Harvey. Hindi ko makakalimutan ang pamilya ko, no? Pero guys, masaya ako. Dahil sa wakas masaya na tayo sa piling ng mga asawa natin. Saad ni Hayden. Napangiti siya at pinagmasdan si Ezel. Medyo malaki na ang tiyan ng kanyang asawa. Ngunit nakakagalaw pa rin naman to. Ang sabi ng doktor, kambal naman daw ang anak nilang dalawa. Paniguradong mas gugulo ang bahay nila kapag naipanganak na ni Ezel ang kambal. Hindi na siya nakatiis at tumayo. Dumiretso siya sa kanyang asawa at niyakap ito mula sa likod. Sumandal naman sa kanya si Ezel. Tingnan mo mga bata, ang sasaya nila kasama mga pinsan. Yeah, for sure. Pagdating ng kambal, mas lalo pa sila magiging masaya. Balita ko buntis din ang asawa ni Hayden. Lalaki ang angka namin lalo pagdating ng mga bagong bata. Masaya ka ba, Haris? Oo naman. Wala na ako mahihiling pa dahil kasama ko na kayo. At ilang buwan na lang, darating na mga panibagong anak natin. Mas sinigpitan niya ang pagkakayakap kay Ezel bago ito halikan sa ulo. Masaya siya sa kung anong meron siya ngayon. Kumpleto na siya sa kanyang pamilya na nasa tabi niya ngayon. At hindi na rin siya makapaghintay sa darating na bagong biyaya sa kanilang pamilya. The end.